And good morning guys. So sabi nga nila is pag nagdadrive ka daw dito sa Pilipinas, isa sa mga number one must-haves, whether 2 wheels or 4 wheels ka man, ay ang dashcam. So ngayon, i-review natin itong Vesis or Vesisto CS5 Pro. Tingnan natin kung worth it mga ba siya. Ang dashcam natin ngayon ay ang Vesis or Vesisto CS5 Pro. And makukuha nyo to sa nagkakahalagan for around 5,000 to around 11,000-12,000 pesos. Depende na lang kung anong makuha yung discount. So moving on, ano nga ba yung mga main features niya? So number one, meron itong 5-inch touchscreen na meron ding viewing angle na around 140 degrees. Number two, meron itong dalawang Sony 307 lens cameras na I think ito yung much more improved version from the CS5 base versus yung sa CS5 Pro. And number three, waterproof na rin ito with a rating of IP67 and IP68. And number 4, meron na rin itong built-in GPS module with Apple CarPlay or Android Auto. So, depende kung Apple yung ecosystem nyo or Android, pwede mo siyang gamitin. And syempre, dahil meron na siyang dedicated na GPS module, mas accurate na rin yung navigation nyo on the road. And number 5, meron na rin itong built-in application na pwede mong i-connect via Bluetooth and Wi-Fi para makuha yung mga footage. Let's say for example, may nangyari sa daan, you need for insurance, etc. etc. Madali mo siya makukuha from the application itself. And lastly, ito yung isa sa mga pinaka-importante since meron na rin siyang DVR mode, which means ito na yung kanyang loop recording. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan manually mag-delete ng files from the SD card para lang hindi mo puno yung iyong storage. And ito palang nakuha nating unit is included na rin yung kanyang SD card. So it comes with 64 and 128 GB na variant. So depende na lang kung ano yung i-select yung option doon. So mag-increase yung price. Pwede rin syempre, walang. If meron ka ng lying around, then yeah, why not? So yung isa sa mga additional features na pwede mong idagdag whether it's sa CS5 or sa CS5 Pro version is yung tire pressure monitoring system. So para hindi mo na ito i-check manually yung gulong mo, let's say babiyahe ka, hindi mo na kailangan i-manually check gamit yung iyong tire pressure monitoring device, whether yung gamit yung digital or yung medyo analog. So dalawa kasi yan eh. And number 2, ito yung exclusive feature for the CS5 Pro version, which is ito yung 24-hour parking monitoring system. Ito is hindi siya pwedeng i-off. So, ibig sabihin nito kasi is, let's say for example, nakapark yung motor mo sa isang hindi ka familiar na area and medyo dubious ka or doubtful ka dun sa security ng motor mo. So, ang mangyayari is, kapag may gumalaw or kapag nag-move yung iyong motor, ang mangyayari is, magre-record yung front and rear cameras mo for around 30 seconds to 1 minute para naman meron kang footage kung ano nangyayari dun sa motor mo. So, this would be ideal if paired with a, let's say for example, an alarm or anti-theft alarm system para, syempre, once na gumalaw yung motor mo, ma-alarm ka and manonotify ka immediately. So, itong feature na to is medyo double-edged sword kasi it can drain a battery, pero I doubt it kasi naman hindi naman siya magre-record every time, 'di ba? So, ito lang is magre-record kapag ginalaw yung motor mo. So, tara, unbox natin siya. So, ang una is, meron tayong instruction manual, which is already a good sign because based dun sa mga reviews na napanood ko, is karaniwan sa mga ganito is wala instruction manual. So, ito agad yung unit natin. Yan. And meron siyang mga connectors. So, doon sa iba nakita ko is yung mga connectors nila is may ganito silang label for each connector, pero ito is wala. Pero color-coded naman siya. So, I guess, medyo self-explanatory din naman yung connections niya. Ano to? Yung switch, yung controller niya. So, ito yung i-attach mo usually dun sa handlebar mo para manually control yan. Ito ay... Okay, so ito yung GPS natin. Ayan. So, usually ito is recommended na ilagay dun sa visible area. And tama dapat yung orientation. Oh, ito yung ating main na ikakabit natin sa power supply. So, meron tayong tatlong wires dito na nakikita ko. Meron tayong ground, yung positive, and yung signal. So, yung signal is, i-attach na lang natin to. Siguro, kung sang switch, probably horn, or dun sa headlight, or dun sa tail light. Depende na lang. So, hanap na lang tayo ng signal dito para pag on natin ng unit,
is mag-on din yung dashcam natin. So, ang kailangan lang dito is, wag mo siyang irerekta dun sa battery kasi baka ma-drain siya. So, yun yung purpose ng signal. Okay, ito yung ating tire pressure sensor. Okay. Ito is yung bracket para dun sa controller natin. Oh, ito yung main bracket ng unit. Ayan. Ayan, usually dun sa handlebar mo i-attach to. Ito yung dalawang camera. So, ito yung camera for front and back. Ayan, dalawang camera. So, ito yung bracket natin dun sa camera. Ito ay visor natin. So, ito yung visor ng para at least kung sobrang init, kita mo pa rin yung display. So, may libre na pala tong SD card na kasama. 64 gigs, UHS 1. Additional bracket para sa mga kable, cable ties, and USB. So, pagkakatanda ko kasi is, yung mga units is pwede mo siyang i-test via USB power supply. Ayan. So, ito yun. And, nuts and bolts. Ayan. Nuts and bolts. Kasama na rin siya. Check muna natin instruction and ano yung mga inisyo muna natin gawin bago tayo mag-wire dun sa mismong unit. A few moments later. So, ito yung orientation natin. So, dun yung harap. Then, yung ating GPS and bala ko na lang siya ipatong dito sa taas ng USB port natin dito para malapit siya and expose siya. Para hindi tayo mawala ng signal. Then, yung ating rear camera, dito ko na lang i-wire. Tapos, dito siya nakatago yung wire. Tatago ko na lang siya dito sa ilalim. Tapos, nakatuloy-tuloy lang siya dito sa ating main na wiring dito sa harap. Then, yung ating power supply side naman, yung main unit is naandito. Kasya naman siya ditong itago, pero babalutin ko na lang to para hindi mabasa. Then, meron tayo ditong fuse. Ang kailangan ko lang is yung fuse stop. Pwede ko naman siyang erekta dun sa wire dito, kaso delikado, baka ma-short. So, bili mo na ang fuse, then saka natin ikabit yung test natin kung aandar. So, ito yung final wiring natin. So, nakakonect tayo dun sa 10 amp signal instead of dun sa 10 amp ACC because nung nag-test tayo gamit yung tester natin is yung sa 10 amp ACC is naka-permanent on siya. Ibig sabihin may permanent na kuryente siyang dumadaloy kahit naka-off yung motor natin, which is hindi yun yung ating desired behavior. So, nag-tap na lang tayo dun sa signal. So, pag on natin ng ignition, saka pa lang mag-on yung dashcam natin. Which is, yun yung ating desired behavior. Ayan. Then, ito naman yung ating rear camera. Then, naka-wire lang siya. So, nakatago lang yung wire niya sa ilalim. Then, may zip wires lang tayo dyan. Pinadaan sa ilalim din. Then, ayan. Ito yung wiring natin. So, ito yung main bulk ng wire lang natin dito. Na, again, naka-zip tie lang natin yan dyan. Then, ito yung ating main unit na nandito, yung main head unit natin. And yung GPS natin is ayon. So, kung makikita nyo ha, nakakatabi siya ng ignition switch natin. Siyempre, yung ating front camera is nandun sa harapan naman. Ang kailangan nyo lang tandaan sa pag-wiring ng camera is yung orientation niya. Which is dictated naman nung sticker kung nasan yung taas niya. So, ngayon naman is discuss natin ano ba yung basic operations ng dashcam natin. Pag in-on natin, hintay lang natin mag-on yung dashcam. So, ito yung default home screen ng dashcam natin. And kung mapapansin nyo, may nag-prompt siya na ang sabi is new parking surveillance footage, view now. So, ito kasi yung isa nating function ng dashcam which is yung parking monitoring. If nagalaw yung motor nyo or in the worst case, sumemplang ka or nag-crash or whatever, madedetect niya yun and mag-auto-record siya for 30 seconds yung front and back natin na camera. And kapag binuksan nyo yan, makikita nyo yung ganong prompt. Useful yun
if let's say for example, nagpark kayo sa hindi masyadong kagandang area. Punta tayo sa home screen. Ayan. So by default, ito yung home screen nyo, DVR, CarPlay for iPhone, Android for Android, basic settings, Bluetooth, and GPS. So ito, wala to, disable tong dalawa. So settings, yung basic settings muna tayo. So ito, system, language, Bluetooth, display, sound, dual Bluetooth, FM, yan. And then syempre yung version natin sa system. So touch screen pala to, yung ating unit. Then meron dito sa side, meron tayong mga home screen, brightness, yung ating camera, yung rear, and then yung volume natin, volume sliders. Now, isa sa mga pupuntahan nyo, or isa sa mga unang gagawin nyo dito is pag-connect sa CarPlay or Android Auto. So this is done via Bluetooth. So for example, for me, very straightforward naman yung instructions natin. So nakalagay dito, turn on Bluetooth and Wi-Fi of the mobile phone, then connect yung Bluetooth sa WSD1D63. So kapag in-on ko yung Bluetooth ko, so magko-connect na siya automatically. So mabilis lang yung connection niya, magpe-pair lang essentially yung Bluetooth. So ito yung ating Bluetooth screen. So if gusto nating bumalik sa home screen via touch screen, pwede naman. So balik ka lang yung nasa top left na arrow. And then, another functional na nalagay yung pupuntahan is syempre yung ating DVR. So, ito yung front and rear view cameras natin. Para mag-change ka ng layout ng sa camera, ang gagawin nyo lang is gamit yung wired controller. So, dito na papasok yung wired controller natin para mag-change ka ng layout is yung up arrow. Single press. So, meron siyang iba't ibang layout. Ito yung isa. Is yung nasa rear is maliit lang, top left, then malaki yung front, and then split screen, and then front, and then yung rear. Para bumalik dun sa main menu natin, from the DVR menu, kailangan nyo lang gawin is option 1, yung maliit na arrow again, para bumalik sa home screen, or option 2, if nandito ka sa DVR screen, is yung ating multifunction button na nasa ilalim. So itong nasa ilalim na pindunan. Yan, so babalik lang siya. Now, if bumalik tayo sa DVR screen and gusto nating makita yung general information ng motor galing dun sa iba't ibang sensor, long press nyo lang yung up arrow from the DVR screen and magpa-pop up itong ating another dashboard natin. So, nandito yung ating tire pressure, time and date, yung ating compass, yung speed nyo, then yung ating elevation, voltage ng battery, and yung temperature. Ayan. So, para bumalik, up arrow lang din, or yung up arrow sa taas. Ayan. So, balik tayo sa main screen. Now, if gusto natin, let's say for example, kasi dito sa settings natin currently, medyo limited tong settings dito sa screen. So, para ma-access yung iba niyang settings, pupunta lang tayo sa DVR, and then long press yung OK button. Ayan. So may additional siyang options dito. So first is yung record. So ito hindi to touchscreen pala. Ayan. So hindi siya touchscreen dito. Ayan, hindi mo siya mata-touchscreen. Kailangan mo siyang gamitan ng wired controller para maka-select ka ng option. So yung number 1 is manual record. Ayan. Magre-record siya ng footage dun sa camera na nakaselect sa DVR mo. So, dito nakaselect kasi dun sa DVR natin is front. So, nagre-record siya ng front footage. So, balik lang tayo. Long press nyo lang ulit yung OK para bumalik. Then, ito is yung current na footage na meron siya. Ayan. So, ito yung mga current footage. Pwede nyo siyang iselect. Ayan. So, balik lang ulit tayo. Then, ito yung additional settings natin. Which is, I think ito yung mas magiging useful na settings. So, movie clip time. So, ito yung usually interval ng recording niya. So, dito nakalagay is every 3 minutes. So, every 3 minutes, pinuputol niya yung files niya para hindi isang malaking file. So, every 3 minutes yung recording niya, kumbaga. And then, sound record, kung gusto niyo mag-record ng sound, syempre kailangan natin yun. Mic sensitivity. So, mic sensitivity, very straightforward na setting.
if kailangan yung i-adjust yung mic sensitivity. So, mic sensitivity, may high, low, standard. Then, parking monitoring. So, ito yung kaninang sinabi ko na feature na parking monitoring natin, na pwede nyo siyang i-off din naman, kasi yung iba, mas prefer siyang naka-off kasi nakaka-drain down ng battery. I think useful siya for me, so I will remain it on. Then, mamaya pupunta tayo sa isang setting na, kumbaga, nagko-complement sa parking monitoring. So, ito yung mga date and time formats. Dito nyo siya babaguhin. Yan. Clock settings. Time zone. Date. Yan. Yung speed stamp. So, ito yung nakalagay yung speed mo sa recordings. So, very useful yan. Overspeeding warning. Magbi-beep siya if naka-on yung beep setting mo. Low voltage protection. Ayan. So, ito, yung sinasabi ko na isang setting na nagko-complement sa parking monitoring. Kasi, if naka-reach niya yung 11.5 na threshold yun sa low voltage protection nyo, hindi na siya magre-record ng whether it's for parking monitoring or yung regular na recording. Hindi siya magre-record if nag-drop down dun sa ating voltage threshold. GPS status. Ayan. Then yung unit natin, kasi by default, naka-imperial to eh. So, set nyo sa metric. Now, ito yung TPMS. So, if yung version nyo is kinuha nyo yung may TPMS, dito siya i-adjust. So, ayan, tatlo yan, magkakasunod. TPMS function, gusto nyo i-off or on. Pairing, and yan, kung gusto nyo i-repair, let's say for example, hindi siya mag-pair nung una or something, yan, dito siya i-adjust. Tire pressure unit, kung bars or PSI. Siyempre, sanay tayo sa PSI. So, remain as is. Then, TPMS alarm sound. Siyempre, naka-on yan. If mag-exceed dun sa ating TPMS threshold, which is itong kasunod. Ayan. So, ito yung default niya. So, hindi ko pa ito na-adjust. Kasi, hindi ko pa alam kung ano yung sweet spot ng threshold ko. For reference, for the Eliminator 450, ang front is cold tires, 29. Rear tires is 32 PSI. Arca mirror, yan, kung gusto nyo ibaligtarin yung orientation, yung rear camera. Ayan. So, sa akin hindi, naka-off siya. Protection level. Ayan. So, ito, depende sa road. I think, mag-a-alarm siya if may na-detect siya dito sa mga conditions. Ito yung beep. Ito yung sa mga una kong in-off. Kasi, if bawat pindot nyo dito sa wire controller is nag-off siya. Ayan. Voice guide, naka-off din to. Ayan. Format ng ating card. Wi-Fi mode, syempre. For connection dun sa application. And then, reset. And then, yung version. Ayan. So, again, para bumalik lang sa DVR mode, long press nyo lang to. So, if hindi kayo sure, laging long press nyo lang yung okay. If hindi kayo sure. So, last setting natin is language. Ayan, language lang naman to. Ayan. So, balik tayo sa DVR mode. Ayan. Now, let's say for example, nakakonik ka sa Android Auto. Ayan. So, nakakonik ako dyan. Para mag-switch ng madali sa DVR from the navigation, let's say for example, nagmamaps kayo na ganito. Pindutin nyo lang yung multifunction natin na button sa baba. Ayan. So, mag-switch siya automatically if nakakonik kayo sa Android Auto. Pero let's say for example, if hindi kayo nakakonect sa Android Auto, magsiswitch lang siya dun sa home screen. So, ganun lang siya. And syempre, dahil nakakonect na tayo sa Android Auto, nandito rin yung additional applications natin. Yan. Maps, Messenger, etc. Yan. Ayan. So, from dito pala sa DVR mode, if pinindot nyo tong down arrow once, pupunta kayo dito sa parking assist. So, kita nyo may parking assist lines. For me personally, hindi siya masyadong useful. So, I leave it at this. Pero if gusto niyo naman, why not, diba? Yan. So, ako, mas prefer ko na nakapunta ako dun sa, nakatutok ako sa rear pag nagmamaneho.
Yan, by default, nandyan yung settings natin. So, yun yung basic operations ng dashcam natin. Napunta naman tayo dun sa pag-connect sa kanyang application. So, pag naman magkoconnect kayo dun sa app niya, ang una nyong gagawin is, syempre, sa una, nakakonect kayo sa Android Auto, una nyong gagawin is, i-disconnect yung Bluetooth kasi hindi pwede ang naka-on ng sabay. So, yung application niya, punta lang kayo sa Play Store, makikita niyo yung app na VSys. So, dito, nakalagay is Connect Device. So, pag Connect Device, dadalhin kayo niyan sa Wi-Fi nyo, and magkoconnect kayo dun sa VSys to CS5. So, ayan. So, once connected na kayo dun sa network niya, pag pumunta kayo dun, makikita nyo na enter recorder. So, yun sa recorder, ito lang yung manual. Kung gusto nyo mag-record manually, pwede yan. Ayan. And then, ito, dito nyo makukuha yung footage niya. Ayan. Which is yung useful. If gusto nyo makuha yung footage niya, punta lang kayo sa edit, pili lang kayo, and then save or delete. Ayan. Diyan lang yan siya kadali. And if gusto nyo mag-switch sa rear camera, ayan yung footage niya. Now, kung mapapansin nyo, ito yung naming conventions pala nito, if para hindi kayo malito. So, REC is yung recording mode, which is yung normal operations. Next is yung date niya. 26 is year, 03 month, 13 is day, 11:23 is yung time, 43 seconds, and then yung ID. Yung F stands for front, and then pag sa rear naman is R. Then .mov pala yung default format nung kanyang file. Now, ito yung local, ito yung mga sinave nyo, or dinownload nyo, dito nyo siya makikita. Yung syempre settings. Ayan. So, ito, mga basic settings lang din to. Ayan, dito nyo siya makikita. And if pala nakakunik kayo dito sa app, naka-disable yung ating wired controller. So, hindi nyo siya magagamit. So, yeah. Yun yung ating basics operation ng ating dashcam. And so, ito naman pala yung sample natin ng front and rear cameras niya during the daytime, which is surprisingly sobrang linaw ha. Even viewed from a 24-inch screen na 4K resolution, which is this is only advertised at around 2K yung footage. Malinaw siya ha. Malinaw yung plates, malinaw yung resolution niya, yung mga details sa kalsada. Very, very good siya for me. And meron din tayong additional details dito sa baba, which is yung date, ano yung speed mo, ano yung location mo, which will definitely help if you're going to use this for insurance purposes. Ayan. So, ito yung sa front, and then ito naman yung sa rear camera natin, which is of the same quality. Which is, for me, it's very commendable, especially at this price point, na makakuha ka ng ganitong quality ng camera which you can use for various purposes, maybe insurance or something, sa police and something like that, incidents, accidents. However, pagdating natin sa nighttime or low light na oras, is medyo may kalabuan siya, which is understandable naman. Ang sa akin lang is sana at the very least yung mga plate numbers is visible siya at a distance. So, kasi for some reason, medyo may brightness or somewhat medyo oversaturated yung mga parts ng plate number. Hindi ko alam kung ano ba yun, post-processing na or something na sa software side. Pero in terms of having proof naman if ano yung nangyari during that time sa kalsada at this particular time, I think it's more than enough naman for insurance purposes. So in the end, masasabi ko ba na worth it to spend your money sa isang dashcam monitoring system? I would definitely say yes. So itong unit natin, we got it for the price of 8,000 CS5 Pro with the included SD card and all the bells and whistles. And spending that money will definitely be worth it. And the chance na magkaroon tayo ng incident, kailangan natin mag-file ng police report, kailangan natin mag-file ng insurance claim, mas magiging mas madali and hassle-free yung proseso natin when it comes to dealing with the authorities kung ano yung proof ng ating evidence. And syempre, dito rin kasi sa atin, sa Pilipinas, medyo karamihan ng ating mga drivers is hindi ganon knowledgeable sa mga technical road rules, ano ba yung mga tamang
ginagawa sa public roads. So yeah, I would definitely say at least invest in a dashcam monitoring system kahit wala yung mga additional features niya. It's definitely worth it.